Magandang araw mga bata, halina't mag-aral kasama si Ma'am Christina. Para sa ating aralin, sa linggong ito, Aralin 5, Pakikipagkalakalan tungo sa pagtugon sa pangangailangan ng mga lungsod o bayan sa NCR. Sa natapos na aralin, tinalakay natin ang ugnayan ng kabuhayan o pamumuhay ng mga tao sa lungsod o bayan sa rehiyong NCR. Tinalakay din natin ang mga kabutihang dulot ng ugnayan ng kabuhayan at pamumuhay ng mga tao sa lungsod o bayan sa sariling rehiyon at sa ibang rehiyon. Sa ating aralin ngayon, pag-aaralan natin ang pakikipagkalakalan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng bawat lungsod at bayan sa NCR. Paano nakikipag-ugnayan ang mga lungsod ng rehiyon sa ibang rehiyon ng bansa? Paano nakikipag-ugnayan ang iyong lungsod o bayan sa ibang lungsod o bayan ng rehiyon? Halika't tuklasin natin. Bago natin simulan ang ating aralin, subukin niyong sagutin ang unang pagsubok. Iguhit ang araw up kung tama at araw down kung mali ang bawat pahayag. Handa ka na ba? 5 segundo para sa bawat bilang. Bilang 1. Ang pambansang punong rehiyon o NCR ay ang sentro ng kalakalan sa ating bansa. Araw up o araw down? Araw up. Bilang 2, ang ekonomiya ay walang kaugnayan sa pagkakaroon ng mga likas na yaman, mga uri ng hanap buhay at kalakalan. Araw up o araw down? Araw down. Bilang 3, ang mga rehiyon ng bansa ay may iba't ibang katangiang pisikal. Araw up o araw down? Araw up. Bilang 4, sa NCR, dinadala ang mga produkto o kalakal ng ibang rehiyon bago ito dalhin sa ibang lungsod o lalawigan sa ibang rehiyon. Araw up o araw down? Araw up. Bilang 5, itinatag ng pamahalaan ang mga rehiyon upang mapabagal ang paghahatid ng mga pangunahing pangangailangan at paglilingkod sa mga lungsod o bayan. Araw up o araw down? Araw down. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Kung mababa ang inyong nakuhang score, okay lang yan sapagkat ngayon pa lamang natin tatalakayin o pag-aaralan ang ating
aralin. Bilang pagbabalik tanaw sa ating nakaraang aralin, isulat ang tama sapat lang kung wasto ang pahayag at ilagay ang wastong salita kung mali ang pahayag. Uulitin ko mga bata, kapag mali, hindi mali ang inyong isusulat. Kung hindi, isusulat nyo ang wastong salita. 5 segundo para sa bawat bilang. Kumuha ng sagutang papel. Bilang 1. Sa lungsod ng Makati, umaangkat o bumibili ng isda ang karamihan sa mga lungsod at bayan sa rehiyong NCR. Mali. Kung kaya't, isinulat ko ang wastong salita. Ang wastong salita ay Navotas. Sa lungsod ng Navotas, umaangkat o bumibili ng isda ang karamihan sa mga lungsod o bayan sa rehiyong NCR. Hindi sa lungsod ng Makati. Bilang 2. Ang produkto ng ibang rehiyon ang tumutugon sa pangangailangan natin sa bigas. Tama. Bilang 3. Hindi mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa kabuhayan ng mga tao sa lungsod at bayan sa rehiyon. Mali. Ang wastong sagot, mahalaga. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa kabuhayan ng mga tao sa lungsod at bayan sa rehiyon. Bilang 4. Ang lahat ng pangangailangan ng lungsod at bayan ay hindi kayang tustusan ng sariling rehiyon. Tama. Hindi kayang tustusan ng ating rehiyon ang lahat ng pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Kung kaya't, kailangan nating makipag-ugnayan sa ibang lungsod o sa ibang bayan o maging sa ibang lalawigan sa ibang rehiyon. Bilang 5. Ang pagtutulungan ng mga lungsod at bayan sa rehiyon ay mahalaga sa kabuhayan. Tama. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Mahusay. Dumako na tayo sa ating aralin. Ugnayan at kalakalan ng mga lungsod o bayan sa pambansang rehiyon o NCR. Ang mga rehiyon ng bansa ay may iba't ibang katangiang pisikal. May pagkakataon na magkakatulad ang mga katangiang ito, subalit magkakaiba sa klima
at sa uri ng pananim. Ang kalagayang ito ay may malaking epekto sa uri ng pamumuhay ng bawat lungsod o bayan. Itinatag ng pamahalaan ang mga rehiyon upang mapabilis ang paghahatid ng mga pangunahing pangangailangan at paglilingkod sa mga lungsod o bayan at barangay. Ang bawat rehiyon ay may mga pinunong namamahala upang matugunan ang mga pangangailangan nito. Ang suliranin ng kawalan ng isang rehiyon ay matutugunan ng ibang rehiyon. Gayon din sa mga lungsod o bayan o lalawigang sakop nito. Pansinin ang mga larawan. Ipinapakita sa mga larawan ang ugnayan ng mga lungsod o bayan sa ibang lungsod o bayan sa rehiyon o maging sa ibang lalawigan sa ibang rehiyon. Ang Pambansang Punong Rehiyon o NCR ang sentro ng kalakalan. Dito dinadala ang mga produkto o kalakal ng ibang rehiyon bago ito dalhin sa ibang lungsod o lalawigan sa ibang rehiyon. Halimbawa, ang mga bulaklak at gulay galing sa Baguio ay dinadala muna sa Maynila, sa Dangwa at Divisoria, at lungsod Quezon sa Balintawak. Ang mga mangangalakal sa karatig rehiyon ay namimili sa Maynila at lungsod Quezon upang ibenta sa kanilang lungsod o lalawigan. Ganoon din ang ibang mangangalakal sa ibang lungsod sa NCR ay kumukuha ng ibang kalakal mula sa ibang lungsod na sakop nito. Halimbawa, ang maraming itlog na naipon ng bayan ng Pateros ay ipinapadala sa ibang lungsod o lalawigan ng rehiyon at iba pang panig ng bansa na may kakulangan sa itlog. Ang ekonomiya ng bansa ay may kaugnayan sa pagkakaroon ng mga likas na yaman, uri ng hanapbuhay at kalakalan. Walang gaanong likas na yaman ang NCR, ngunit mayaman naman ito sa ibang larangan o sa ibang larangan. Ang NCR ay itinuturing na isa sa pinakamaunlad na ekonomiya sa Pilipinas dahil ito ay sentro ng pamilihan, kalakalan at industriya sa bansa. Matatagpuan dito ang Malacanang, Batasang Pambansa, Government Service Insurance System or GSIS, Senado, National Housing Authority or NHA, Philippine Coconut Authority or PhilCoA, Central Post Office, at Department of Agriculture or DA. Ang Kalakhang Maynila o Rehiyong NCR ang sentro ng kalakalan dahil may mabilis na pagpunlad ng kalakalan dito. May mga daungan ng barko sa Maynila na nasa port area dahil dito nagaganap ang kalakalang pandagat. Nag-aangkat ng iba't ibang produkto
at iniluluwas sa iba't ibang rehiyon. Ang NAIA o Ninoy Aquino International Airport ay nasa lungsod ng Parañaque. Dito lumalapag ang mga eroplanong galing sa ibang bahagi ng Pilipinas at sa ibang bansa. Sa lungsod ng Makati ay may malalaking bahay kalakal at pamilihan tulad ng mall at supermarket. 90% ng mga tanggapan ng malalaking korporasyon at maunlad ng tanggapan ng industriya. Narito ang ilang mga industriya sa Kalakhang, Maynila o rehiyong NCR. Marikina. Ang lungsod ng Marikina ay kilala sa kanilang paggawaan ng sapatos at tsinelas. Ang mga sapatos, at tsinelas na gawa dito ay dinadala sa iba't ibang rehiyon. Ang balat na ginagamit sa paggawa ng sapatos ay galing naman sa lalawigan sa rehiyong 3. Caloocan. Ang lungsod ng Caloocan ay kilala sa kanilang paggawaan ng candy, sabon at toothpaste. Ang lugar nila ay kilala din sa pagpoproseso at pag-iimpake ng iba't ibang pagkain. Pasig. Ang lungsod ng Pasig ay kilala sa kanilang mga pabrika ng tela, tiles at paggawaan ng damit na ready-to-wear o RTW. Malabon. Ang ating lungsod ng Malabon ay kilala sa paggawa ng masarap na pansit at kakanin, puto bumbong, sapin-sapin, broas, kamatsile, at sikat din dito ang bulungan o sistema ng pagtatawaran ng halaga ng isda. Navotas. Ang lungsod ng Navotas ay kilala sa kanilang pagawaan ng mga barko. Ang kanilang pangunahing produkto ay isda, kung kaya't ang kanilang lungsod ang tinaguriang fishing capital of the Philippines. Ang ibang mga lungsod sa rehiyon ay umaangkat sa mga karatig lungsod at lalawigan ng mga produkto upang dito ibenta. Ganon din ng mga hilaw na sangkap upang gawing sangkap sa paggawa ng bagong produkto. Isang uri ng pag-uugnayan ng mga lungsod at bayan sa rehiyon ang pagdaraos ng mga festival kaugnay ng pangunahing produkto. Sa ganitong paraan ay nakikilala ang produkto na magbibigay sa lungsod o bayan ng rehiyon ng malaking kita at pag-unlad ng ekonomiya. Makikita sa larawan ang iba't ibang festivals sa iba't ibang lungsod o bayan sa rehiyon. Matapos nating matalakay ang ating aralin, sagutin ang ilang katanungan. Saang lugar sa Maynila dinadala ang mga bulaklak at gulay na galing sa Baguio? Sagot, ito ay dinadala sa Dangwa at Divisoria.
Ano ang maitutulong ng rehiyon upang magkaroon ng pag-uugnayan ang mga lungsod at bayan? Ang pagtangkilik at pakikipagkalakalan ng rehiyon sa mga produkto ng ibang lungsod at bayan sa ibang rehiyon upang magkaroon ng ugnayan ang bawat isa. Yan ang maitutulong nito upang magkaroon ng ugnayan ang mga lungsod at bayan. Pagtangkilik at pakikipagkalakalan. Ano-ano ang mga industriya sa Kalakhang, Maynila o NCR ang ating natalakay? Narito ang mga sagot. Ilan sa mga industriya sa Kalakhang, Maynila ay ang mga sumusunod. Paggawaan ng sapatos at tsinela sa Marikina. Paggawaan ng candy, sabon at toothpaste sa Caloocan. Pabrika ng tela, tiles at mga ready-to-wear na kasuotan o RTW sa Pasig. Paggawa ng masarap na pansit, kakanin at iba pa. Sikat din ang sistema ng bulungan o pagtatawaran ng halaga ng isda sa pundohan ng Malabon. Paggawaan ng barko at produktong isda naman sa Navotas. Bakit kaya ang NCR ang tinaguriang sentro ng kalakalan sa ating bansa? Dahil dito dinadala ang mga produkto o kalakal ng ibang rehiyon bago ito dalhin sa ibang lungsod o lalawigan sa ibang rehiyon. May mabilis na pag-unlad ng kalakalan dito. May mga daungan ng barko sa Maynila na nasa port area at dito nagaganap ang kalakalang pandagat. Nag-aangkat ng iba't ibang produkto at iniluluwas sa iba't ibang rehiyon. Paano nakikilala ang mga produkto ng lungsod at bayan sa ibang lungsod o bayan at sa ibang rehiyon? Sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga festival kaugnay ng pangunahing produkto. Sa ganitong paraan ay nakikilala ang produkto na magbibigay sa lungsod o bayan ng rehiyon ng malaking kita at pag-unlad ng ekonomiya. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot sa katanungan? Mahusay. Ngayon naman, matapos nating matalakay ang ating aralin at matapos ninyong masagot ang ilang mga katanungan, subukin niyong sagutin ang ilang pagsasanay upang matasa ang inyong natutunan. Kumuha na ng sagutang papel at lapis. Muli, 5 segundo para sa bawat bilang. Iguhit ang araw kung tama at buwan kung mali ang bawat pahayag. Araw kung tama, buwan kung mali. 5 segundo para sa bawat bilang. Bilang 1. Ang Malabon ay ang sentro ng kalakalan.
Ang tamang sagot, buwan. Bilang 2, ang bawat rehiyon ay may mga pinuno na namamahala upang matugunan ang mga pangangailangan nito. Araw o buwan? Ang tamang sagot, araw. Bilang 3, ang mga bulaklak at gulay galing sa Baguio ay dinadala muna sa Maynila, sa Dangwa at Divisoria at Lungsod Quezon, Balintawak. Araw o buwan? Tama, araw. Bilang 4, ang suliranin ng kawalan ng isang rehiyon ay matutugunan ng ibang rehiyon. Gayon din sa mga lungsod o lalawigang sakop nito. Araw o buwan? Tama, araw. Ang mga lungsod, number 5. Ang mga lungsod ay nagkakaroon ng ugnayan sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga produkto upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat lungsod o bayan. Araw o buwan? Tama, araw. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Mahusay. Tandaan, ang bawat rehiyon ay may mga pinunong namamahala upang matugunan ang mga pangangailangan nito. Ang suliranin ng kawalan ng isang rehiyon ay matutugunan ng ibang rehiyon. Gayon din sa mga lungsod o lalawigan na sakop nito. Ang Pambansang Punong Rehiyon o NCR ang sentro ng kalakalan. Dito dinadala ang mga produkto o kalakal ng ibang rehiyon bago ito dalhin sa ibang lungsod o lalawigan sa ibang rehiyon. Ang mga mangangalakal sa karatig rehiyon ay namimili sa Maynila at lungsod Quezon upang ibenta sa kanilang lungsod o lalawigan. Ganoon din ang ibang mangangalakal sa ibang lungsod ng NCR ay kumukuha ng ibang kalakal mula sa ibang lungsod na sakop nito. Tandaan mga bata ang ating aralin sa araw na ito. Laging unawain at isapuso ang inyong mga natututunan sa inyong mga aralin. Upang mas matasa pa at mas malinang pa ang inyong kaalaman, sagutin ang pag-alam sa natutuhan. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi wasto ang pahayag. Huli, 5 segundo para sa bawat bilang. Bilang 1, itinatag ng pamahalaan ang mga rehiyon upang mapabagal ang paghahatid ng mga pangunahing pangangailangan at paglilingkod sa mga lungsod o bayan. Excuse me. Mali. Itinatag ang mga rehiyon upang mapabilis ang paghahatid, hindi upang mapabagal. Kaya ang sagot ay mali. Number 2,
Ang Pambansang Punong Rehiyon o NCR ay ang sentro ng kalakalan sa ating bansa. Ito ay tama. Bilang 3, ang kakulangan ng supply sa isang rehiyon ay hindi matutugunan ng ibang rehiyon. Mali. Tandaan mga bata, ang kakulangan ng supply sa isang rehiyon ay matutugunan ng ibang rehiyon. Kaya nagkakaroon ng ugnayan ang bawat lungsod o bayan maging ang ibang lalawigan sa rehiyon upang matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Bilang 4, ang mga produkto ng bawat lungsod ay nakatutulong sa pangangailangan ng iba pang lungsod. Tama. Bilang 5, ang mga mangangalakal sa karatig rehiyon ay namimili sa Maynila at lungsod Quezon upang ibenta sa kanilang lungsod o lalawigan. Tama o mali? Tama. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Mahusay. Bilang pangwakas na pagsusulit, basahin at unawain ang pahayag sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Letra lamang ang isusulat sa papel. Handa na ba kayo? Bilang 1. Anong rehiyon ang tinaguriang sentro ng kalakalan sa ating bansa? A. Region 5. B. Mimaropa. C. NCR. D. Calabarzon. Ang tamang sagot, C. NCR. Bilang 2. Saang lungsod sa NCR dinadala ang mga bulaklak at gulay mula sa Baguio? A. Marikina. B. Maynila. C. Malabon. D. Makati. Ang tamang sagot, B. Maynila. Bilang 3. Ang mga mangangalakal sa karatig rehiyon ay pinapayagang mamili sa Maynila at lungsod Quezon upang may maibenta sa kanilang lungsod o lalawigan. A. Tama. B. Mali. C. Siguro. D. Ewan. Ang tamang sagot, A. Tama. Bilang 4. Dito muna dinadala ang mga produkto o kalakal ng ibang rehiyon bago ito dalhin sa ibang lungsod o lalawigan sa ibang rehiyon. A. Calabarzon. B. Region 5. C. NCR. D. Mimaropa.
Tamang sagot, C, NCR. Bilang 5. Bakit itinatag ng pamahalaan ang mga rehiyon? A. Upang mapabilis ang paghahatid ng mga pangunahing pangangailangan at paglilingkod sa mga lungsod o bayan. B. Upang mapaganda ang mga lungsod at bayan sa rehiyon. C. Upang mabilis yumaman ang mga lungsod at bayan sa rehiyon. D. Upang mag-away-away ang mga lungsod at bayan sa rehiyon. Ang tamang sagot, A. Upang mapabilis ang paghahatid ng mga pangunahing pangangailangan at paglilingkod sa mga lungsod o bayan. Naiwasto nyo ba ang inyong mga sagot? Nakuha nyo ba ang mga tamang sagot? Magaling! Binabati kita o binabati ko kayo. Ngayon, maaari nyo nang sagutan ang mga pagsasanay na matatagpuan sa inyong self-learning module. Gumamit ng sagutang papel para dito. Hanggang sa muli! Paalam!